Maghihintay ako sa inyo sa parking lot. Pumarito ka. Sino ka? Ako ay... Tita mo. Hoy, anong ginagawa mo? Mr. Key, okay ka lang? Mukha ba akong okay sa iyo? Hanapin mo para sa akin yung baliw na iyon. Itatapon ko siya sa tangke ng tubig. Hindi ba siya pugitan na may 8 bangka sa paa? Binuhusan ko siya ng concentrated na tubig alat. Gaan na gaan, tingnan natin kung magloloko pa siya sa hinaharap. Siya siyang mabilis mong i-post ang ebidensya ng kanyang pagloloko sa internet. Ipaalam sa buong bansa kung ano ang kanyang mga birtud. Hoy, sandali lang, Asheng. Sino ba ang sinabi mong binuhusan mo? Ex-boyfriend mo? Kung ganon, ito ay... Hindi ko alam. Gray na suit, itim na shirt. Hindi mo sasabihin na ex-boyfriend mo siya, di ba? Sige. Naibuhos ko sa maling tao. Ay, ano ang gagawin ko? May surveillance sa parking lot. Hindi niya ako mahahanap. Kung ganun, maghiganti sa akin. Ang surveillance ng parking lot ni Mr. Chi ay wala na. Sumama ka sa akin para tingnan ang surveillance. Hindi mo ako kinuhanan ng litrato. Papatayin ako ng kabilang party kung malaman nila. Hoy! Takbo, Asheng, anong problema mo? Bakit pamilyar ang taong ito? Si Chi lagi kang sinasabuyan ng tubig. Ang babae ay may suot na sombrero. Hindi malinaw ang muka sa surveillance. Tita mo, Patuloy kang maghanap. Siya nga pala, sabi ng chairman ay may gagawin siya ngayon. Ikaw na lang ang dumalo sa pagpupulong ng bawat departamento. Sige. uy kung alam ko lang, tinakpan ko na sana ang mukha ko noon. Oh, huwag kang mag-alala. Hindi ka ba makita ng parking lot monitoring? Bakit pamilyar ang taong ito? Uy, anong ginagawa mo? Lintik, Jow Xiao Xiao, nagsalita ka na ba? Teka, lahat tumahimik. Susunod, pakibati natin si Chi Heng, ang bagong presidente ng Ruheng Film and Television, Mr. Chi. Mamamatay na ako. Oops, alam ko pong pogi si Mr. Chi, pero hindi naman kailangan. Hindi siya yun. Sino? Yung lalaki na binuhusan ko. Ay ang bagong presidente natin. Gusto ko rin ang winning rate mo kapag bumibili ako ng lottery. Hindi. Kailangan ko nang umalis. Baliw ka. Masakit kapag nahuli. Hindi, anong gagawin ko? Paano kung marami? Hindi ka lang niya makikita. Huwag kang mag-alala. Yung kasamahan na nakaasul. Jinongji. Hindi angkop na magsuot ng salamin sa araw at maskara sa meeting, di ba? Oo. Mr. Chi, may sakit siya ngayon. Hindi komportable. Takot na mahawa ang lahat. Oh, Kung ganun, magsuot ka ng sunglasses. ako. Myopia. Myopia correction surgery. Oh. Mag-leave ka na lang kapag ganito ang sitwasyon. Unahin mo ang pag-aalaga sa iyong katawan. Okay, Mr. Key. Ang bait ng kumpanya sa akin. Gagawin ko ang aking makakaya. Patay. Ubo. Okay. Umuwi ka muna. Okay, Mr. Key. Diyos ko, sino ang makakatulong sa akin? Hindi ba't binabato lang ng tubig ang amo? Ano ang kinakatakutan mo? Ang opisina ng CEO ay hindi nasa parehong palapag natin. Hindi ganoon kadaling makita. Mga espesyal na sitwasyon ngayon. Tama, maraming ginagawa ang presidente. Sigurado akong hindi ganoon kadali para sa akin na makita siya. Dumating sa kumpanya 2 oras bago ang oras. Hindi ako makapaniwalang mangyayari ito muli.
Uy, okay ka lang ba? Huwag kang lumapit. Mayroon pang mga lugar, hindi ka ba aakyat? Hindi. Umakyat ka na. Hindi ako kumakain ng tao. Unang beses ko naramdaman na ang tagal ng elevator. Sino ang makakatulong sa akin? Nahanap mo ba yung babaeng nagbuhos ng tubig sa akin kahapon? Hindi pa. Pero ang mga surveillance sa paligid ay kumukuha na. Naniniwala ako na magkakaroon ng resulta sa lalong madaling panahon. Magkano ang inaasahang kabayaran para sa nasirang relo? Mga 1 milyon. 1 million, 1 million. Ano ang dapat kong gawin? Sa kasalukuyan kong sweldo, gusto kong ibalik ang pera niya. Kahit 100 buwan pang trabaho. Ganito ako tapos tumatawa ka pa. Oops. At hulaan mo, alam ko kung nasaan ang 1 million. Ano? Oh, Ang misteryosong mayamang binata ay matagumpay na nakatanggap ng sertipiko para sa online marriage. Bride price na garantisadong 1 milyon. Saan mo nakuha ito? ipinadala ito ng lola sa tabi ng kalsada, kaya kinuha ko. Hindi ba ito halatang panloloko? Hindi, tingnan mo. Nasaan ang panayam? Philin Hotel iyon ang pinakalehitimong hotel sa aming lugar. Hindi naman ganoon kadaling gumawa ng krimen, di ba? Sige, Presidente, tingnan mo ito. Ano ito? Isang patalastas para sa kasal. Sa tingin ko, ang lugar ng kasal ay ang Philin Hotel sa iyong pangalan. Hindi ko pa ito narinig. Sino ang namigay ng mga pulyeto? Ako. Lola. Ay Lola, bakit mo ako binibigyan ng mga pulyeto para sa kasal? Kung dinala mo sana sa akin ang aking manugang na babae ng mas maaga, kailangan ko bang mag-alala ng ganoon? Lola, kakabalik ko lang sa China ngayon. Ang mga banyaga ay ayos lang din. Sobra akong abala sa trabaho kamakailan. Kaya walang oras para tumingin, di ba? Oh. Lola, ano ang tinitingnan mo? Hindi kayo pwedeng maging magkasintahan, di ba? Lola, anong kalokohan ang sinasabi mo? Sino ang nag-alaga sa'yo sa loob ng maraming taon? Ayaw mo ring umibig, ako... Bigla kong naalala may pulong ako, mauna na ako, Lola. Hoy, sutil ka. Presidente, mukhang walang tayong pulong na dadaluhan, di ba? Maghanap tayo ng silid ng pulong at pumasok. Ang pagdating ng CEO na biglaan ay nakakatakot sa mga tao. Unang grupo tigil na sa trabaho, pumunta sa silid ng pulong para sa pulong. okay. Kung patuloy kang nalulumbay, kahit $10,000 kada buwan, Ano ang pakiramdam ko sa buhay ko ngayon? Walang saysay. Itong demonyong 1 milyon. aray, sobra, wala kang swerte ngayon, baka bababa agad sa pinakamababa. Tama, hindi na ito lalala pa kaysa ngayon. Sobra. Nasaan ang badge ko? Yusheng. Iniwan mo ba sa workstation? Dapat nandoon. Sino si Yusheng? Oh, Mr. Key, wala bang hangganan ang malas ko? Uy, nasaan si Yusheng? Hindi ba siya nandito lang kanina? nasa period siya, pumunta sa banyo. Nahulog sa labas ang badge niya. Sabihin mo sa kanya, huwag maglagay ng gamit sa badge ko, okay? Bilisan mo. Go. Ano ang nilalaman ng pulong mo ngayon? Makikinig din ako. Diyos ko, pinapatay mo ako. Anong ginagawa mo? Nagmonghe ka ba? Sabihin ko sa'yo, medyo nalaman ko. Kung gagawa ka ng masyadong masama, talagang mapaparusahan ka. Kakatok ako ng ilang beses sa wooden fish para mag-ipon ng merit. Uy, huwag kang mag-ipon ng merit. Mag-ipon ka ng pera. Huwag kalimutan ang 1 milyon na naghihintay sa'yo. Sino ba naman mag-aakala nakikita ako ng mas mababa sa 10,000 sa isang buwan? Paano ka nagkautang ng 1 milyon? Sino ang nagpadala sa akin ng mensahe sa gabi? Pinabati kita sa iyong matagumpay na pagpaparehistro para sa Rich and Young Marriage Event.
Kita tayo bukas ng 2:30 ng hapon sa Philin Hotel. Sinabi ko na scam yan. Mag-text ka sa akin nang hindi nag-sign up. Nag-sign up ako. Jiang Xiao. Hindi ba ito nakakatulong sa iyo na malutas ang iyong mga kagyat na pangangailangan? 1,000,000, hey. May gusto na akong iba, hindi ko kaya. Nakuha ko, yung lalaki na nagpabitin sa'yo ng 7 taon na walang sinasabi, makinig ka sa ate, iyan ay hindi magandang bagay. Tsaka, hindi mo na kumpirma ang relasyon. Mahal, ano ang problema? Tsaka ako, Oops, itong blind date ay noong pinakamalapit ka sa 1,000,000. Kung makaligtaan mo ito, hoy, hindi ko talaga alam kung kailan ka mahahanap ng pulis. sige pupunta na ako, okay? Oh, mahal. Teka Lola, hindi ako magpapa-blind date. Ano bang problema sa akin? Masakit ang puso ko. Hindi ako makahinga ng maayos, doktor. Hindi ba? Tama matanda. Habang tumatanda ka, kailangan mong bigyang pansin ang pahinga ng katawan. Oo. Ang pinakamahalaga sa akin ay pasayahin mo ako. Huwag mong hayaang harangan ko ito. Hindi ba, doktor? Tama. Sige, pupunta na ako, okay? Talaga? Mahal. Ito ang larawan ng babaeng naka-blind date mo nung araw na iyon. Pwede mo bang tingnan muna? Ako ay ang iyong tiyahin. Sa wakas nahanap na kita. Huwag kang mag-alala, Lola. Dadalhan kita ng manugang na babae bukas. Mayaman at batang kasal, 1,000,000 ang dote. Tas. At iyon lang ang panimulang presyo. Sabi ko sa'yo talagang hindi ka sinungalingan. Buisit, ang daming tao. Hindi ba dapat sila lahat nandito para i-interview ang batang lola? Siyempre, 1,000,000 ang dote. Sino ba ang hindi nalilito? Medyo kinakabahan ako sa dami ng tao. Oops. Ano ba ang ikinakabahala mo kung sakaling ikaw ang napili para sa mayamang ito? Halika. Ang gwapo mo. Salamat. Magpakilala ka. Ang pangalan ko ay Nyunyenye. Gusto kong magbasa ng nobela kung saan ang dominanteng presidente ay umiibig sa akin. Parang ako ang pangunahing babae sa nobela. Kailangan ko ng taong mamahalin. Mamahalin mo ba ako? Susunod. Lalaki. Oh, hindi namin sinabi ang kasarian sa recruitment. Ubo. Ang taong ito ay nagbigay sa akin ng buhay. Nagbigay sa akin ng tahanan. Susunod. Hindi matatapos, green light, nasaan ang green light? Hindi ka panipaniwala tulad ng unang pag-ibig. Susunod. Hoy! Susunod. Hoy! Sa tingin ko hindi rin problema ang edad. Hindi ba dapat mahalin din ang matatanda? Oh, medyo kompetitibo. Tawagin mo na lang ang taong ito para sa akin. Okay. Kumusta sumama ka muna sa akin? Ako. Kumusta? Kumusta? Munting tiya. Ano ang gagawin ko? Hindi ako makatakas. Magkunwari ka na lang na hindi mo alam. Kumusta? Ginoong Chi, hindi mo kailangang maging masyadong magalang sa unang pagkikita. Unang pagkikita. Oo, ito ang first blind date ko.
Paano mo nalaman na Chi ang apelido ko? Yusheng, kung walang silbi ang utak mo, i-donate mo na lang. Hayaan nang lumabas ang lahat. Sige. Pasensya na, lahat. Tapos na ang panayam ngayong araw. Ah, wow, nakuha mo agad. Hindi ba ako magiging pinakamatalik na kaibigan ng mayaman? Ops, hahaha. Mali ako, Ginoong Che, hindi ko sinadyang basain ka noong nakaraan. Talagang maling tao ang nabasa ko. Maling tao. Aba, ang pinakamatalik kong kaibigan, ang ex-boyfriend niya ay nandaya sa kanya. Gaganti ako para sa kanya. Sino pa namang mag-aakalang parehas kayo ng suot? Kaya nagsisinungaling ka. Talagang hindi. Paano mo nalaman na Chi ang apelido ko? Nakita na tayo. Hindi niya alam na nagtatrabaho ako para sa kanya. Kailangan kong mapanatili ang trabaho ko. Huwag kang umimik, ha? Assistant Meng, tawagan ng pulis. Oy, narinig ko ang sinabi ng iba sa labas. Ano bang kailangan pang tumawag ng pulis? Basang relo, sapatos na leather at suit shirt at mental na pinsala, hindi kailangan ang 5 milyon. Anong 5 million? Hindi ba 1 million? 1 milyon. Hindi ko alam. Ang ibig kong sabihin, hindi ko kayang bayaran ng 1 million. Pabayaan pa ang 5 million. Hindi mo kayang bayaran, di ba? May isa pang pagpipilian. Basta ipapangako mo sa akin ang isang kondisyon, mabubura lahat ng utang. Anong klaseng kondisyon? Basta hindi illegal kaya kong gawin. Totoo ba? Totoo. Pakasalan mo ako. Sige. Ano? Hindi. Assistant Meng, Hindi. May sasabihin ka, malaking bagay ang kasal. Hindi ko ito mag-isa at saka ang aking libro ng sambahayan. sino ba ang may gusto ng iyong account book? Hindi ko kailangan na kumuha ka ng sertipiko mula sa akin. Basta sa harap ng aking lola, magkunwari lang na magkasintahan tayo. Gagawa ako ng palabas na 5 million, mukhang magandang deal iyan. Hindi naman ako unreasonable. Bibigyan kita ng isang gabi para pag-isipan iyan. Kung bukas ng umaga, hindi ko narinig ang sagot na gusto ko. Ang pulis ang kakatok sa iyong pinto. Assistant Meng, isulat ang kanyang numero ng telepono. Kailangan mo ba ito? Cute. Taga-amin ba kayo sa aming kumpanya? Ah, oh. Nakasuot ka ng ganito. Dapat mong iwasan ang pagsali sa mga boring na aktibidad sa hinaharap. Ano, pekeng kasal? Ibig sabihin, hindi ka magiging isang tunay na mayamang babae. Bakit pakiramdam ko parang medyo nalilito ka? Ah, hindi. Nag-aalala lang ako tungkol sa iyong utang. Haha, dapat kang pumayag sa ganyang magandang bagay. Pero gusto ko pa ring makasama ang taong gusto ko. Ate, matagal ka nang umiibig sa kanya. Sa tingin mo hindi niya mapapansin? Ah, hindi siya tumutugon kung hindi mo sasabihin. Hindi mo ba ito itinuturing na romantiko? Tama. Hoy, ano ang gagawin mo sa gabi? Pumupunta ka sa gabi para magtapat. Sira ang utak mo. Pero kailangan ko ring maging matapang para sa nararamdaman ko. May gusto ako sa kanya at hindi ko sinabi sa loob ng 7 taon. Ito na ang huli kong pagkakataon. Kung tanggihan niya ang pagtatapat ko, maaari kong ipangako kay Mr. Chi ng may kapayapaan ng isip ang peking kasal sa kanya. Sobrang kabaang magtapat sa unang pagkakataon paglaki mo. Talaga bang masaya ang makasama ka? Yusheng. Anong ginagawa mo dito? Oh, Meow Meow, ito ang kaklasiko sa kolehiyo. Ito ang kasintahan kong si Meow Meow. Hi. Huwag kang magkamali ng akala. Ito ay regalo mula sa nobya ni Xiao Xiao. Nakatira rin siya sa kapitbahayang ito. Tingnan mo si Xiao Xiao. Kailan ka maghahanap ng nobyo? Ako? Oo naman. Kung makahanap ka, kailangan mong dalhin sa amin. Laging mali ang paningin mo sa mga lalaki. Susuriin namin para sa iyo. Pag-iisipan ko! Mauna na ako. Naghihintay pa si Xiao Xiao sa akin sa bahay.
Hindi ko inakalang malulungkot ako. Pero okay na ngayon. Assistant Mang. Tulungan mo akong sabihin kay Mr. Chi. Gusto kong magpanggap na kasal sa kanya. Ano ito? Dahil ito ay peking kasal, ang kontrata ay talagang kailangan makapal. Hindi mo na kailangan makita ang iba, kailangan mo lang malaman. Gawin mo ang hinihiling ko. Kung gayon, hindi mo na kailangang magbayad ng 5 milyon. Talaga? Ngunit kung lalabag ka sa kontrata, hindi mo lang kailangang ibalik sa akin lahat ng pera at magbayad ka pa ng dagdag na 5 milyon. Patayin mo na lang ako. Hindi ito katanggap-tanggap, tama, Assistant Meng. Tigil. Talagang gusto mong tawagin si Assistant Meng. Pipirmahan ko. Ang laki-laking kontrata na ito, hindi ko mapipirmahan ang totoong pangalan ko. Liu Jiamin. Saan ka nagtatrabaho? Basta. Isang startup. Hindi ko kailangang sabihin sa'yo ito. Okay, mamaya. Ipapadala ko sa iyo ng assistant ko ang numero ko. Kailangan mong sagutin ang mga tawag ko mula ngayon on call. Anong on-call? Kailangan kong magtrabaho. Huwag mong istorbohin ang trabaho ko. Huwag kang mag-alala, Miss Liu. Hindi ka namin tatawagan sa trabaho. Walang mas mahilig sa trabaho kaysa kay Mr. Chi. Ay nako, hindi ba malaki ang posibilidad na makasalubong ito sa kumpanya? Hoy, sa wakas tapos na. Walang laman ang kumpanya. Hoy! Liu Jiamin. Kaya ikaw ay empleyado ko. Hoy, ayos lang, ayos lang. Buti na lang panaginip lang. Talagang masisiraan ako ng bait kung magpapatuloy ito. Hoy! Nakakainip. Simula ngayon, kailangan mong sagutin ang mga tawag ko. Sino? Alam mo ba kung anong oras na? Anong tawag? Ayusin mo ang ugali mo, Liu Jiamin. Nagkamali ka ng type. Hindi ko... Jinong Chi. Pwede bang tumawag ka sa kalagitnaan ng gabi? May problema ba? Siguraduhin sasagot ka, ibaba na. May sakit ba ang taong ito? Matulog. Sino? Kumusta, Lola? Nasaan ang manugang ko? Huwag kang mag-alala. Lola, dadalhin ko siya sa'yo sa ibang araw. Pagkatapos ko siyang turuan, Bakit ang lamig ng likod ko? Hoy, nagnakaw ka ba kagabi? 4:00 ng umaga, tumawag sa akin si Junoong Chi at hindi na ako nakatulog muli. Parang nasiraan na ako ng bait. Nakikita ko siya sa tuwing pumipikit ako. Kita mo, guni-guni ko na naman to, hindi ikaw. Tumawag talaga? Bakit niya ako tinatawagan? Nandito ba siya? Paano nangyari yun? Sinong may-ari ng kumpanya ang sumasakay ng tren papasok? Ginong Chi, bakit mo ako tinatawagan? saan ang kumpanya mo? Susunduin kita pagkatapos ng trabaho. Ano? Ano? Hindi niya alam na empleyado ko pa siya. Hindi malayo ang trabaho ko. Hindi bale, pwede mo akong padalhan ng address. Susunduin kita. Uy, wag, dati naman akong mag-isa lang. Maginhawa naman pakisuyo. Sige, isisend ko na lang sa'yo ang address mamaya. Uy, Ginoong Chi, tumatawa ka. Nakakatawa ang babaeng to. Aray. Actually, sabi mo, isipin mo sa ibang paraan. Ang gwapo ni Ginoong Chinaku, anong gusto mong sabihin ko? Si Lin Feng ay may iba na sumama ka na lang kay Chi siguro. Magaling siyang nobyo. Paano naman mangyayari yun? Anyway, ang ayoko talaga sa mga feeling mayaman. Mga gwapong mayabang na walang pakialam sa damdamin ng iba. Binibining Liu. Huli ka na ba? Kasing kulit mo pa rin.
Bakit ako huli? Eksaktong oras naman ako dumating. Pagdating mo, 7:30 at 25 segundo. Huli ka ng 20 segundo. Ako. Sige, Jinongche, hindi na mauulit. Ano bang kailangan mo sa akin ngayon? Mag-rehearse? Magsanay. Bibisitahin namin ang lola ko sa ilang araw. Para maiwasan ang pagsusuot, kailangan nating magkunwaring tunay na mag-asawa bago yon. Hindi. Nagtatanghal lang ako para sa pera, hindi para sa pakikipagtalik. Ano ang iniisip mo? Pinili ko rin ito, di ba? Ikaw. Sa totoo lang, hindi mo naman kailangang ihatid ako ng espesyal. Dahil gusto mong magpanggap na mag-asawa, syempre kailangan kong malaman kung saan ang bahay mo. Hindi basta-basta maluloko ang lola ko. Bumaba ka. Nasa harapan pa ang bahay ko. Alam ko, 500 metro. Tara, doon tayo. Anong ginagawa mo? Hindi ba ang mag-asawa ay laging nagsisimula sa paghawak ng kamay? Miss Leo, nakaibig ka na ba? Wala kang pakialam. Sabay tayong umalis. Kahit na pangit ang ugali niya, pero ang gwapo niya talaga. Pasensya. Ang unang halik ko. Sorry talaga, biglang nasira ang preno ko. Ayos lang ba kayo? Ayos lang ako. Ikaw? Oh, ayos lang din ako. Pasensya na talaga. Pasensya. Sige. Ano bang ginagawa ko? Bakit ko naman naisip ang babaeng iyon? Lola, ano ginagawa mo? Bantayan mo ang tono ng boses mo. Sige, prinsesa, ang gabing-gabi na. Wala ka bang ibang mapupuntahan? Alam mo nang itatanong mo pa. Nandito ako para makilala ang magiging asawa mo. Hindi ba sinabi kong ipapakita ko sa iyo sa ilang araw? Nagsisinungaling ka na naman, pare-pareho ang sinasabi mo. Ilang taon mo na akong sinasabihan yan. Lola, mali ka talaga ngayon. May nakilala talaga akong gusto ko. Talaga? Talaga. Hindi ako naniniwala. Maliban kung Maliban kung ano? dalhin mo siya bukas para makilala ko siya. Sa kasalukuyang sitwasyon ko at ng babaeng iyon. Kung ibabalik ko siya, tiyak na mabubuwag ito. Naiintindihan ko nagsisinungaling ka na naman sa akin. Sige, simula bukas magsasabak ka sa 10 petsa na hindi mo kilala sa isang araw. Teka, Lola. Ano ang sasabihin mo? Napilitan akong pumayag. Bukas, yayayain ko siya. Bakit may masamang pakiramdam ako? Ganoon ba? Alam mo na lang. Kumusta? Ipapaalam ko sa iyo, makipagkita ka sa lola ko bukas. Ano? Masyadong mabilis iyan. Hanggat maganda ang ipapakita mo, bonus dagdag 1 milyon. Ginoong Chi, akala mo ba kaya mong gawin ang kahit ano gamit ang pera? May prinsipyo ako Bagay ba itong damit ko para makipagkita sa lola ko? Hindi mo ba sinabi na may marami kang prinsipyo? Naku, ang laki mong presidente at napakamaalahanin, nagbibiro lang ako. Nasa loob na si Lola, trabaho mo na kumbinsihin ang lola ko, talagang gusto naming magkasama. Talaga bang hindi mo kailangang mag-ensayo? Kabado ako. Walang oras para mag-ensayo, tandaan mo ang iyong 1 milyon. Oh, 1 million, hindi kabado, sige. Hoy, nasaan siya?
Baka mali ang kwarto. Hindi, maupo ka muna. Tinawagan ko siya. Iba talaga ang kainan ng mayayaman. 3 tao ang kumakain, ang laki ng mesa. Sapat ba ang mga putahe? Lola, paano ka nakapasok? Siyempre, para makita kung totoo o peke ang manugang na ito. Oh, tingnan ko kung may mga walang laman na bote. Oh, tingnan mo, meron pala. Lola, suhestyon ko na umalis ka na rito. May napakatakot na tao na papasok. Nakakatakot. Huwag mong sabihin. Oo, isang malamig na lalaki. Walang butil ng buhangin sa aking mga mata. Isang click lang, hindi ko alam kung paano siya ilarawan. Sige na nga. Ang pinakamahusay. Bakit ka pumunta rito para kumain kasama siya? Ano ang relasyon mo sa kanya? Kalimutan mo na, kahapon lang kami ikinasal. Dinala niya siya rito ngayon para makilala ang lola niya. Mukhang talagang blind date ito. Ang lola niya ay mahusay din. Sinabi mo na walang makikipagkita sa magulang pagkatapos ikasal. Hindi ba may puwang ito para magkasama? Oh my God, ang pinakamahusay na pamilya. Hoy, paano mo nasabi yan? Lola, tumayo ka sa likod ko. Ipapaliwanag ko ito para sa'yo. Lola, ano ang ginagawa mo rito? Lola. Lola? Lola, ganito ka manamit. Normal lang na magkamali si Jamin. Muntik ko nang makalimutan na Lujamin na ang pangalan ko ngayon. Kung gayon, hindi dapat niya sinabi yon tungkol sa atin. Oo, ano ang sinabi niya? Sinabi niya tayo, oh, napakagaling. Sinabi mo ba talaga yon? Sige, may itong manugang na babae, hindi ako nasisiyahan. Simula bukas, hanapin mo ulit. Ano? Kung hindi pumayag ang lola niya. Kung gayon, hindi ako lumalabag sa kontrata. Lola, hindi ba't kailangan niyang sabihin yon dahil? Dahil sa ano? Dahil araw-araw mo akong pinipilit magpakasal. Kaya lagi ko siyang sinasabi na ikaw ay... Ikaw. Hindi totoo yan. Hoy? Hindi pa nagsalita ng masama tungkol sa'yo si Mr. Chi. Ang dahilan kung bakit ko ito sinasabi sa'yo, dahil sa tingin ko, ang emosyon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pero para kay Mr. Chi at Lola, para itong mga kalakal. Maaari mo itong ipakita kahit isang araw mo lang ito nakilala. Ang emosyon na makukuha mo sa pag-arte ng ganito, ano ang punto? Pasensya na, mauna na ako. Tuloy ang kontrata. Lola, talaga bang okay ka pa rin sa pagpapakasal ko kay Jamin? Hindi magpapakasal, nagde-date. Tinawag pa niya tayong perpektong tugma ngayon, hindi ka nagalit? Siyempre, galit ako. Pero sa tingin ko, hindi mali ang ginawa niya para sa taong hindi mo gusto. Hindi naman niya dapat tiisin yon. Sa totoo lang, sa tingin ko kamukha niya ako nung bata pa. Ako matapang sa pag-ibig at galit. Naniniwala ako kung mas marami kayong oras na magkasama, tiyak na mai-in-love kayo. May in love? Oh, imposible. Sa tingin ko, itong si tagapamahalang Ki ay malamang na may gusto sa iyo. Ano ba ang nakikita niya sa akin? Yung 2 kwarto kong shared apartment? O yung napakarami kong utang? Hindi mo maintindihan, gusto lang niyang makuha ang atensyon mo. Dapat tumigil na siya. Para bang nasa lahat ng dako siya ngayon. Sana lang makasalubong ko siya ng mas madalang sa kumpanya. Kumusta? Bumaba ka na sa bahay mo ako. Ano? Anong ginagawa mo sa baba ng bahay ko? Sinusundo kita para sa trabaho. Hindi ako maganda ang pakiramdam. Nag-leave ako ngayon. Hindi maganda ang pakiramdam. Anong problema? Anyway, sinabi ng doktor na kailangan kong magpahinga sa bahay ng ilang araw. Malamang hindi ako makakalabas sa mga susunod na araw. Sige, magpahinga ka ng mabuti.
President Xi, ang pulong kay Pangulong Wang ay nakatakda sa kalahating oras. Pupunta na ba tayo ngayon? Malamang hindi ako makakalabas sa mga susunod na araw. Sa bote ka muna. Okay, Hindi ko na kaya. Kung magpapatuloy ito, talagang masisiraan na ako ng bait. Kailangan kong makahanap ng pagkakataon na sabihin sa kanya ang totoo. Subukang makakuha ng konsiderasyon kung maaari. Dinner ng department sa weekend na ito. Dadalhin ang bagong presidente sa oras na yon. Huwag kalimutan lahat. Sige. Sa weekend na ito. Alo? Hindi ba dapat mong sabihin ang totoo? Kailangan ba talaga ito? Oo naman. Ang magsabi ako ng kusa at malaman niya muna ay dalawang ganap na magkaibang bagay. Paano kung hinihintay pa rin niya ako sa labas ng complex? Huwag kang mag-alala. Ang ating President Xi ay sikat na workaholic. Paano niya masasayang ang oras sa iyo? Relax, relax. Nakatira rin siya dito? Eto na naman. Sinabi ko sa kanya na may sakit ako. Ngayon nasa labas ako sumasagot ng tawag. Baka mahuli ako. Okay lang. Kung sakali, sabihin mo lang bumili ka ng gamot. Alo? Saan ka nakatira? Binilhan kita ng gamot. Sinabi niya ang linya ko. Ingat sa bola. Ayos lang. Kumusta, Presidente Xi? Saan ka? Ako. Nasa ospital ako nagpapaturok. Medyo magaspang ang nurse sa pagtusok kanina. Medyo masakit. Sige. Anong nangyari? Anong sinabi ni Presidente Xi? Wala naman. Tinanong lang niya kung saan ako nakatira at binilhan ako ng gamot. Sa tingin mo, dapat ko bang sabihin sa kanya? Nagtatrabaho ka sa kumpanya namin, di ba? Oo. Naglalakad siya kasama ng babaeng iyon at nagsinungaling na nasa ospital siya. Posible kaya pumunta sa kumpanya ng mabilis hanggat maaari. sige. Pinag-uusapan ng isang maliit na kumpanya. Sa ilalim pala ng ilong ko siya nagtatrabaho. Kunin ang mga file ng lahat ng empleyadong nagngangalang Liu Jiamin. Tingnan kung saang departamento siya. Agad-agad, Presidente Xi. Presidente Xi, ang mga materyales sa pulong ngayon ay naipadala na sa iyong email at saka tungkol sa file ng empleyadong si Liu Jiamin na hiniling mong hanapin, tiningnan ko na. Pero Pero ano? wala pong empleyadong nagngangalang Liu Jiamin sa kumpanya natin. Liu Jiamin mag-iwan ng peking pangalan. Ang galing niya. Oo, dumating ang kanyang regla, pumunta siya sa banyo. Departamento ng pagsulat ng script. Yu Sheng. Ang tapang mong guluhin ako. Anong nangyayari? Hindi maganda ang pakiramdam. Saang ospital ka pupuntahan kita? Anong ginagawa mo? Anong problema mo? Sabi ni Amochi, pupunta siya sa ospital para hanapin ako. Ano? Anong gagawin mo ngayon? Hindi ko rin alam. Hindi ko naman masasabi sa kanya na nagpapanggap akong may sakit para lang maiwasan siyang makita. Alam ko na. Sa puntong ito, kayo dalawa ay pwedeng magkita sa ibang lugar. Saan? Amochi, tingnan mo. Ang bahay ko ay puno ng mikrobyo. Ayokong mahawa ka. Ayos lang. Alam kong may sakit ka. Dapat kitang puntahan at tingnan. Sa totoo lang, hindi naman kailangan. Narinig ko na nagtatrabaho ka sa maliit na kumpanya. Saang kumpanya ba talaga? Nagkakwentuhan lang naman. May bagay ba na hindi mo kayang pag-usapan? Wala naman. Parang hindi pa tayo masyadong magkakilala. Mas gusto ko munang itago. Mukhang magpapakatanga siya hanggang dulo. Sige. So anong trabaho mo? Pwede mo bang pag-usapan yan? Pagkain.
Anong klaseng pagkain? Mga starch sausage, spicy strips, ganon. Baka hindi ka interesado. Mr. Chi, pumunta ka ngayon para makita ako. Sigurado namang hindi lang para sa mga to, di ba? Para lang pag-usapan ng mga to. Magkakasundo tayo sa isang kontratang kasal. Pero na-realize ko na hindi tayo magkakilala. Tama ba, Liu Jiamin? Oo. Pero hindi naman kailangan magkita para pag-usapan ito ng detalyado. Pwede ka namang tumawag na lang. Sige. Saka na tayo mag-usap, magpahinga ka. I-notify na ang scriptwriting department. Magkakaroon ako ng pulong sa kanila ng mag-isa sa loob ng 30 minuto. Sino mang hindi nag-request ng leave ng maaga ngayon dapat dumalo. Yusheng, ang lakas ng loob mong guluhin ako ng maraming beses. Teka lang, Tinawag mo ako pabalik sa kumpanya para lang dito? Isang 30 minutong biyahe. Anong problema? Napansin ba ng supervisor? Hindi, pero may biglang abiso mula sa taas. May pulong ng kagawaran sa loob ng 30 minuto. Wala dapat mahuhuli. Ano? Andito na ako. Huli ka. Yusheng, Pasensya na, Director Key. hindi na kailangang magpaliwanag. May sakit ka, di ba? Alam ko. Oo. Tinawagan ko ang lahat ngayon, walang ibang dahilan. May mahalagang script ng proyekto na kailangan kong personal na pangasiwaan. Dahil tayo ni Yusheng ay may tadhana, hayaan na siya na lang. Simula bukas, mag-report ng mga bagong ideya sa akin araw-araw. Sige. Sa bandang huli, nalaman pa rin niya na nagsinungaling ako sa kanya. Kailangan kong isulat ito ng maayos. Isulat muli. Isulat muli. Isulat muli. Isulat muli. Director Key? Pasensya na. Uy, nanay. Tapos na ako sa trabaho. Maayos na talaga ang trabaho ko ngayon. Huwag kang mag-alala. Kapag may pera na ako mamaya, isama kita sa syudad. Simula ngayon, ang ating kasunduan ay kansilado ng walang pananagutan. Kansilahin ang engagement at walang kasalanan. Ibig sabihin nito, simula ngayon, maliban sa oras ng trabaho, hindi ko na kailangang makita ang amo. Teka, hindi ba niya ito ipinadala habang lasing? Bilis, mag-screenshot. Excited ba siya na hindi ako makita? Eksakto, hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Bigla na lang niya akong kinancel. Kakaiba yan. Kahit na ngayong araw ako. gusto ng batang babae na makuha ang kanyang telepono, di ba? Tawagin mo akong kuya. Pagkatapos, ibabalik ni kuya ang telepono sa batang babae. Tawagin mo akong kuya, huwag kang magtagal. Saan ka pupunta? Ano ang gusto mo?
Ano pa ang gusto namin? Kaming tatlo ay uminom ngayon. Masarap ang pakiramdam. Nag-iisip lang kung gusto ng batang babae na tulungan kaming tatlo na magpakawala ng stress. Hahaha, magpakawala ng stress. Tulong! Bitawan mo ako, tulong! Yusheng, Bisit, sinong gago ang sumira ng plano ko? Kunin nyo siya. Amo, hindi natin siya matatalo. Ang tigas niya talaga. ayos ka lang ba? Ayos lang po ako, Mr. Key. Sumakay ka muna sa kotse, ihahatid kita sa inyo. Yusheng. Kamusta ka, Yusheng? Tinawag ako ni Xiao Xiao. Sabi may problema ka. Okay ka ba? Ayos lang ako. Nagkataon na dumaan ang amo ko pagkatapos ng trabaho at pinalayas niya ang mga iyon. Tingnan mo ang sarili mo. Simula bata ka, lagi ka nang pinag-aalala. Tara, ihatid na kita. Natutuwa ako at ayos ka lang. Sige, alis na ako. Sige. Ano ba talaga ang relasyon ng lalaking iyon sa kanya? Teka. Natapos na namin ang kasunduan. Anong kinalaman ko doon? Maaring ako ay... Nahulog na ang loob ko sa kanya? Ano, gusto mong habulin ang junior screenwriter na yon? Hindi ba iyon pinapayagan? Hoy, galit ka pa sa kanya kahapon. Bakit ngayon ay... Gusto siya ng lola ko. Kung hindi ko siya mapanalo, sino ba ang nakakaalam kung ilan pang blind dates ang naghihintay sa akin? Kaya gusto kong ipahayag ang aking nararamdaman sa kanya. Kailan? Ngayon. Hoy, Presidente Key, sa tingin ko dapat kang gumugol ng mas maraming oras kay Miss Yusheng kung mag-aamin ka ng padalos-dalos. Baka matakot siya. Matakot? Paano naman mangyayari iyon? Walang babaeng tatanggihan ang aking pag-amin. Sa aking itsura at pinagmulan ng pamilya ito, totoo nga, baka masyadong pressured siya. Mas mainam na dahan-dahanin papuntahin siya sa opisina ko ngayong hapon. Sige. Tinatawag ako sa ganitong oras, baka para tanggalin ako. Ano ang tinatayo mo dyan? Halika rito. Presidente, tinawag mo ako rito para... Hindi ako masyadong nakatulong sa huling proyekto, kaya kailangan mong mag-overtime hanggang hating gabi. Kaya... Pagkatapos ng trabaho ngayon, pumunta ka sa lugar na ito, pag-usapan natin. Ito ay... Miss Yusheng, gusto mo bang isantabi ang kontrata at sa kasal bilang dahilan opisyal na makipag-date sa akin? Miss Yusheng, gusto mo bang isantabi ang kontrata at opisyal na makipag-date sa akin na may kasalang nasa isip? Bakit sa restaurant pa pag-usapan ng proyekto? Pwede naman nating gawin yun sa kumpanya.
huwag na, huwag na. Sa wakas nalampasan na natin ang nangyari dati. Bakit pa ito pag-iisipan? Yusheng, Supervisor, bakit nandito ang buong department? nagtataka ako kung saan ka nagtago pagkatapos ng trabaho, kaya pala maaga ka dumating. Maaga? Oo, may dinner gathering ang department natin ngayon. May department dinner sa weekend na ito. Ang bagong CEO ay dadalo noon. Paano ko makakalimutan yon? Sandali lang, hindi ba dapat pumunta rin ngayon ang CEO? May biglang nangyari kay Mr. Key, hindi siya darating ngayon. Pumunta ka sa lugar na ito pagkatapos ng trabaho ngayon. Pag-usapan natin. Uy, bakit ka ba pumunta ng maaga? Hindi ko talaga masasabi sa kanila na lumabas akong mag-isa kasama ang CEO. Kung malaman yon, malaking problema. Hello, ikaw ba si Miss Yusheng? Oh, Si Mr. Chi ay naghihintay na sa private room ng ilang sandali. Nag-aalala siya na baka hindi mo mahanap kaya pinapunta niya ako para salubungin ka. Mr. Key? Sino si Mr. Key? Nobyo mo ba siya? Ang CEO namin ay apelidong Kirin. Hindi naman siguro si President Key, di ba? Imposible. Ang President Xi natin, laging naka-poker face. Paano siya makikipag-private dinner kay Yusheng? Imposible, imposible. oo, malamang may pagkakamali. Sino nga ba si Mr. Chi? Bakit hindi ko siya kilala? Sige, kumain na lang tayo. Darating na si Yusheng. Tara. Sandali, teka. Hindi ko pa nakita si Yusheng na ganyan ang ekspresyon. Meron talagang nangyayari. Tara tingnan natin kung sino talaga si Mr. Key. Tara. President Chi? May masamang nangyari? Ano yun? Nandito rin ang gathering ng department natin. Kung makita nila tayo na magkasama sa private dinner, hindi ko na ito maipapaliwanag ng maayos. Kaming dalawa. Eto na, nakita ko lang siyang pumasok. Wow, ang laki ng private room. Ang daming pagkain, hindi ito basta-basta. Si Yusheng ay may sugar daddy na. Hindi ito ang kwarto ko. Miss Yu, ang pagsabi niyan ay paninira sa aming profesional na kakayahan. Kami ay isang high-end na restaurant. Imposibleng magkamali kami ng mga bisita. Oh, ang galing mo sa trabaho mo. Sige, ganito na lang. Ang pagkain na ito ay babayaran ng nobyo ko. Kaya may boyfriend ka talaga, kahanga-hanga Yusheng. Nasaan siya? Nag-away kami. Ito ang paraan niya para humingi ng tawad. Sige. Gayunpaman, hindi ko tatanggapin ang paumanhin niya. Tara na. Tara, mag-gathering na tayo. Halika. Tara. Ay, sige na. Anong ibig mong sabihin? Laging itinuturo sa atin ni President Key ang pag-aaksaya ay malaking bawal. Maaaring nag-away ang magkasintahan pero ang pagkain ay walang kasalanan. Kaya ang gathering natin ngayon ay dito na lang. Ano sa tingin mo? Bakit ako mahilig mangaral? Tingnan mo ang expression mo. Libre naman tayong lahat kumain. Hati tayo sa bayad. Tara. Buti naman umupo na kayo. Mukhang mahal ang pagkain na ito. Waiter, pakidala ng mga kubyertos. Si Mr. Key ba ang tinutukoy mong President Key? Nasaan siya? Kain na tayo. Hindi ito mura. Tara. Hindi pa kami tapos kumain. Lumabas ka muna. Aalis na ako. Kita tayo bukas. Mauna na ako. President Key. Pasensya na kanina. Kaya sinabi ko sa kanila, anong masama kung tayong dalawa lang ang kumain? CEO ka, maliit lang akong empleyado. Kung malalaman ito sa pinakamabuti, sasabihin ng mga tao na may office romance tayo. Sa pinakamasama, sasabihin nila na ginagatungan kita para umangat. Kung malalaman ito, hindi maganda para sa atin pareho. Sige. Paano naging ganito kahirap ang manligaw? Nabigo ka, di ba? Lola, hindi ba dapat nagmamahjong ka kasama ng mga matatandang kaibigan mo? Kailangan ko bang ipaalam sa iyo ang lahat ng ginagawa ko? Nako. Si Presidente Key ay malaking tao na ngayon. Hindi Lola, hindi iyon ang ibig kong sabihin. Matanda na ako, may privacy din ako.
Privacy ka pa, nabigo ka lang sa panliligaw na inaasahan na. Uy Lola, ayoko nang sinasabi mo. Anong ibig mong sabihin inaasahan? Sa mga katangian ko, dapat madali lang manalo ng sino man. Kung ang lolo mo ay kasing yabang mo, hindi naiira lang tatay mo. Kapag nanliligaw, dapat magbigay ka ng emotional value, hindi lang puro acting. Aba, anong silbi niyan? Aalis na ako. Makita ka lang na inis na ako, kahit mga matatanda akong kaibigan marunong magbigay ng emotional value. Emotional value. Emotional value. Kumusta? Si Yu Sheng ba ito? Oo, sino ito? Ako si Shu Miao Miao, kasintahan ni Lin Feng. Siya yun. Anong gusto niya sa akin? Kapag dumating ang nobya ng crush mo, hindi magandang balita iyon. Hindi naman siguro ganoon kasama. Si Kuya Lin Feng ay palaging mabait na tao. Hindi rin naman siguro masama ang taste niya sa mga kasintahan. Galing pa, anyway, pakiramdam ko hindi siya maasahan. Kuya Lin Feng, Darating na. Yu Sheng, di ba? oh, Sandali lang tayo nagkita noong huli. Hindi man lang kita na abutang batiin ng maayos. Madalas kang banggitin ni Lin Feng. Sabi niya palagi kayong magkasama noong kolehiyo. parehas kami ng major noong kolehiyo, kaya medyo close kami. Pero ano ang nagdala sa'yo ngayon? Magpapakasal na kami ni Lin Feng at malapit na ang holiday kaya hiniling niya na imbitahan kita na sumama sa amin sa biyahe bukas. Ha? Hindi na, salamat! Medyo busy ako. Pupunta kami sa Yuncheng. Gusto mo na palagi pumunta doon. Inimbitahan ko rin ang ilan sa mga kaklase natin noong high school. Ako, Dahil wala ka namang nobyo na kasama, sumama ka na lang sa amin. Hoy, sandali lang. Sino nagsabing walang nobyo si Yu Sheng natin? May nobyo talaga si Yu Sheng natin. Ganito siya kataas, ganito kahaba ang mga binti. Gwapo siya at maganda ang ugali. At ang pinakamahalaga, siya ang malaking amo ng isang kumpanyang nakalista. Ang pera niya sobra-sobra hindi maubos. Ngayong holiday, si Yu Sheng natin ay nagkataon na nagpaplanong magpalipas ng makabuluhang oras kasama ang nobyo niya. Kaya, talagang hindi siya makakasama sa inyong romantic trip. Yusheng, totoo ba yan? bakit ka nagsinungaling at sinabing may nobyo ako? Hindi mo ba nakita kung gaano ka-annoying si Shu Miao Miao? Dahil wala naman akong nobyo na kasama. Oh, sumama ka na lang sa amin? Amoy green tea siya? Siyempre kailangan nating ibaba siya sa pedestal. Pero sobra-sobra na ang pagpapalaki mo ng katotohanan. Ang lapit ko kay Lin Feng malaon o madali, malalaman din iyan. Yung nobyo na binanggit mo, saan ko siya hahanapin? Yu Sheng. Tingnan mo narito na ang nobyo mo. Kumusta po? Grabihin ang oportunidad, magsumikap na maging asawa ng presidente. Paalam po. Ginoong Chi, ano ang kailangan mo sa akin? May proyekto, mag-empake ka. Sasama ka sa akin sa business trip bukas. Ha? Saan tayo pupunta? Yuncheng. Ano? Maligayang pagdating sa Yuncheng Hotel. Ang swerte ng pagkakataon. Pumunta kami sa lungsod kung saan naglalakbay si Kuya Lin Feng at ang iba. Buti na lang nalaman ko ng maaga. Ang paborito niyang lungsod ay Yuncheng. Konting sentimental na halaga. Nagawa ko. Kailangan kong sumagot ng tawag. Kumusta ma'am? Naka-check-in na ang iyong kwarto. Bakit isa lang? Nasaan ang isa? Ibig mong sabihin gusto ninyo ng hiwalay na kwarto ng iyong kasintahan? Hindi kami. Yu Sheng. Hindi maaari. Magkikita tayo dito? Hindi ba dapat may tipanan ka ngayon sa kasintahan mo? Anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin na pinili mo itong lugar para sa date mo. Narinig ko mula kay Lin Feng at sa iba na may napakagwapong kasintahan ka. Nasaan siya? Hayaan mo kaming makilala siya. Oh, tingnan namin. Hindi, sa totoo lang, ako. Mahal.
Kumusta? Ako si Chiheng. Kasintahan ni Yusheng. Kaya ito ang nobyo mo, Miao Miao. Tama pala sila. Ang nobyo ni Yusheng ay matangkad at guwapo. Yusheng, dahil nandito ang lahat ng mga kaklase natin ngayon at nandito rin ang nobyo mo, paano kung sabay-sabay tayong kumain mamaya? Sige. President Ki, anong ginagawa mo? Anong problema? Bakit mo sinabi sa iba na nobyo mo ako? Ayaw mo ba talaga na maging nobyo mo ako? Hindi naman. Dahil ikaw ang amo. Hindi ba pwedeng makipagtipa ng isang amo? Tara, pasok na tayo. Ang nobyo ni Yusheng ay talagang sobrang guwapo. Hindi lang alam kung totoo o huwad. Siya yon. Ako at si Jia Yusheng ang manlilibre ngayon. Order kayo ng kahit anong gusto ninyo. Napakamahal ng lugar na ito, kami na lang ang manlilibre. Okay lang. Ang pera sa card na ito ay sapat para kumain tayong lahat dito ng maraming taon. Talaga siyang mayamang anak. Guwapo at mayaman. At mukhang napakabait niya kay Yusheng, nakakainggit. Siya nga pala, paano kayo nagkakilala ng nobyo mo? Isang interview. Isang interview? Pareho kayong taga-Ruheng Group? Ang nobyo ko ay nakikipagtulungan sa Ruheng Group ngayon sa ang department ka? Ewan ko kung anong opisyal na posisyon ng presidente. Presidente ang presidente ng Ruheng Pictures. Tama ba ang narinig ko? Tama ang narinig mo. Diyos ko. Gusto kong malaman, ano ba talaga ang umaakit sa'yo kay Yusheng? Lahat. Siguro mula pa sa unang tingin. Alam ko na may in love ako sa kanya. Sa totoo lang, hindi mo kailangang magpakaseryoso. Sino ang nagsabing nag-aarte ako? Pupunta muna ako sa banyo, mag-usap muna kayo. Ano ba talaga ang sinusubukang gawin ni Presidente Xi? Baka sinusubukan niya akong paikutin muna at pagkatapos ay iiwan ako para maghiganti sa akin. Kaya... Oh, yun na nga. Yusheng, anong ginagawa mo rito? Hindi ba dapat kasama mo si Miao Miao at ang iba sa hapunan? Nakita kong masyadong mainit at makulob sa loob, lumabas para sariwang hangin at para gumamit ng banyo. Yusheng. May gusto akong itanong sa iyo. Ano yon? Tungkol sa sinabi ni Xiao Xiao dati na may nobyo ka. Totoo ba? Ako? Siyempre totoo. Ginong Lin Feng. Bilang isang may nobya, medyo sobra na ang ginagawa mo, di ba? Noong unang beses kong nakilala si Yusheng, malamang wala ka pa noon. Hindi ba lumalagpas ka na? Boyfriend ko na siya ngayon at magiging asawa ko siya sa hinaharap, samantalang ikaw ay naging kaklase lang niya. Medyo malikot na ang mga kamay mo, di ba? Sigurado ka ba na pakakasalan ka ni Yusheng? Ito ay sa pagitan namin ni Yusheng, wala kang karapatang sabihin ang mga ito. Chi. Pakiusap, tigilan mo na ang pagpapanggap na seryoso na maging boyfriend ko ako. Dahil ba sa kanya? Gusto mo siya, hindi ba? Ako gusto ko na siya sa loob ng 7 taon pero... Hindi mo na kailangang magpaliwanag ng sobra. Kahit na handa ako sa isip, Hayaan mong tapusin ko ang sasabihin ko. hayaan mo akong magsalita muna. Yusheng, lahat ng ginawa ko ay hindi pag-arte. Alam mo, ang pinakaayaw ko ay sayangin ang oras sa mga walang kabuluhang bagay. Seryoso akong nanliligaw sa'yo. Chi, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Mauna na akong umalis. Hindi mo ba sinabi na wala akong karapatan? Ngayon ay tila ang walang karapatang kausapin si Yusheng ay ikaw. Bakit kailangan si Yusheng? Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang CEO ng kumpanya. Sa iyong katayuan, dapat madali lang para sa iyo na makuha ang sinumang babae na gusto mo. Bakit? Sa lahat ng tao, pinili mong makipag-date sa isang ordinaryong babae na empleyado pa lang sa sarili mong kumpanya? Sinusubukan mo bang sabihin na hindi sapat si Yusheng para sa akin? Sa tingin ko lang, Ang damdamin minsan walang dahilan. Kung bago magustuhan ng isang tao, kailangan mong isaalang-alang kung karapat dapat ba siyang makasama ka, matatawag ba iyon na paggusto?
Bukod dito, sa aking paningin, si Yusheng ay kakaiba. Tigilan mo na ang paghusga sa relasyon ko sa kanya. Nakuha mo ba? Narinig mo mismo kanina, hindi kanya gusto kahit kaunti. Kailan niya nasabi iyon? Sinabi lang niya na gusto kanya sa loob ng 7 taon. Para paantayin ang isang babae ng ganoon katagal, talagang hindi ka gaanong lalaki. Seryoso akong nanliligaw sa iyo. Sobrang katawa-tawa ito. Paano naman ako magugustuhan ni President Key? Nakatira ako sa tabi mo mismo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Medyo awkward lang sa akin ang mag-share ng kwarto. Pero si President Key ay maalalahanin minsan. Kumusta, Lola? Sungit mo, bilisan mo at dalhin ang magiging manugang kong babae para makita ako. Ano? Huwag kang magpakatanga sa akin. Kilala ko ang may-ari ng Yuncheng Hotel. Dinala mo ang isang babae doon. Akala mo ba hindi ko malalaman? Ha? Lola, sino nagpadala sa'yo ng mga larawang ito? Huwag kang mag-alala doon. Yan ba ang babae sa larawan? Oo, siya nga. Bakit hindi mo pa siya dinala sa akin? Ano pa ang hinihintay mo? Huwag mong sabihin na gusto mo pang panatilihing bukas ang iyong mga opsyon. Hindi yun. Lola, pangunahin. Ano ang pangunahin? Hindi ka naman tinanggihan, di ba? Hindi. Hinihintay ko siyang sumagot sa akin. Mukhang tinanggihan ka. Lola, sabi ko na nga, hindi. Yusheng. Lin Feng. May kailangan ka ba sa opisina namin ngayon? Nakipaghiwalay ako kay Meow Meow. Ano? Bakit? Dahil sa'yo. Yusheng. Gusto kita. May nararamdaman ka rin para sa akin, di ba? Lin Feng? Anong sinasabi mo? Hindi mo na kailangang itago pa. Narinig ko ang sinabi mo sa amo mo kanina. 7 taon ko na siyang gusto. Yusheng. Gusto talaga kita. Ang magiging Mrs. Key, isipin mo, siya ay pampublikong pinapahayagan ng ibang lalaki sa sariling kapehan ng kanyang kumpanya. Ito ang bago mong blind date. Lola, hindi ako tinanggihan. Sa tingin mo mas naiintindihan mo ang mga babae kaysa sa lola mo. Kung gusto ka niya, sinabi na niya ang oo. Hindi mo alam, ang puso niya ay pag-aari ng iba. Presidente Key, may isang lalaki sa kapehan ng kumpanya natin na nagkukumpisal kay Yusheng. Hoy, saan ka pupunta? Para ipaglaban ang magiging manugang mong babae. Makinig ka, hindi ko tatanggapin ang sino mang babaeng may kahina-hinalang karakter. Nandito lang sila. Nandito lang sila kanina. Baka naman, Yusheng, gusto talaga kita. Maaari ba tayong magsama? Lin Feng, 7 taon akong naghintay na marinig yan mula sa'yo. bumalik ka at hanapin siya. Yusheng, ano ba ang ginagawa mo? Yusheng, talagang gusto kita. Pwede bang maging tayo? Paano si Shu Miao Miao? At yung iba mo pang mga naging kasintahan dati? Kung gusto mo ako, bakit ka nakipagrelasyon sa kanila? Ako, gusto lang kitang inggitin para magselos ka. Kaya ginamit mo ang damdamin ng iba? Paano naging paggamit iyon? Hindi naman ako aktibong nanligaw sa kahit sinong babae. Sila ang lumalapit sa akin. Sandali lang akong nakipagrelasyon. Ano ang masama doon? Ikaw ba talaga ang Lin Feng na dati kong gusto? Yusheng, Magpapanggap akong hindi ko narinig ang sinabi mo ngayon. Pinaglalaruan ang damdamin ng ibang babae. Hindi ako makapaniwalang nagustuhan ko ang isang taong kasuklam-suklam katulad mo sa loob ng 7 taon. Kung si Presidente Xi ang nagtapat sa akin, Isulat muli, isulat muli, isulat muli. Kainis, bakit ko siya naisip? Siguradong magulo ang isip ko. Kailangan kong lumabas at magpalamig ng ulo. Yusheng. Kaya, pumayag ka bang makipagrelasyon sa kanya? Pag-amin ni Lin Feng, pumayag ka ba? Hindi, Alam ko na. pero President Xi, dapat kang pumili ng iba.
Kaya tinatanggihan mo ako. Pwedeng sabihin mo kung bakit. Pangunahin dahil isang migrante lang ako mula sa probinsya. Magkaiba tayo ng mundo. Talagang hindi magwo-workout. Pakiusap, huwag mo akong bigyan ng mga ilusyon tungkol sa iyo. Alam ko na hindi mapagkakatiwalaan ng lalaking iyon. Lola, nasa bansa na ako. Bakit bumalik ang babaeng ito? Well, panahon na para bigyan ka ng pressure. Chiheng, bumalik na ako. Tinakot mo ako! Tinakot mo ako! Ano ba talaga ang ibig sabihin ni President Xi? Mawalang galang na. Si President Xi na binanggit mo ay si Chiheng? Oo, ikaw ay... Ako ay ang kanyang kasinta. May fiancé ka na pero iba-iba ang sinasabi mo sa akin. Siyempre, walang mabuti sa mayayaman. May kasintahan si Boss Ki. Kakaiba ba yun? Hindi ka kaiba. Pero ate, pinapayuhan kita na mag-ingat. President Xi baka may higit sa isang fiancé. Lola. Chingking dali. Lola? Maupo ka agad. Isang bagahe lang ang dala mo ngayon? Dinala ko ang mga mahahalagang bagay. Ang iba ay pwedeng bilhin muli. Siya nga pala, Lola, ngayong bumalik ako, gusto ko ring pag-usapan ang kasal ko kay Chiheng. Wala ba siya rito? Chingking, tungkol sa bagay na ito, hindi ko talaga alam kung paano sasabihin sa'yo. Okay lang, Lola. Pwede mo nang sabihin ng direkta. Si Xiaoheng ay may gusto na babae. Ano? Biglaan lang na abiso, isang manager ang ia-assign mula sa sangay ng Estados Unidos. Narinig ko na napakahusay nila. May mga chismis tungkol dito dati. Parang sila ang kasama ni Boss Ki noong nasa Estados Unidos sila. Pareho silang maselan, at ang kanilang mga palayaw ay parehong psycho. Mga taong sobrang extreme, meron palang dalawa. Wala yang sinasabi mo, meron akong mas explosive pa. Ano? Sila ay magkasintahan. Magkasintahan sila. Anong ginagawa niyo lahat? Naguulat po, Presidente Xi. Nakatanggap lang kami ng group notification tungkol sa bagong leader na darating. Pinag-uusapan namin kung paano siya tatanggapin. Bagong leader? Mukhang hindi alam ni Presidente Ki na nasa bansa na ang kanyang unang pag-ibig. Mas magiging kawili-wili ito. Anong ginagawa mo dito? Kung saan ako pumupunta, wala ka nang pakialam doon. Ikaw... Lola, ano ba ang ibig sabihin nitong bigla ang paglalagay ng management? Anong ugali yan? Wala na ba akong karapatan sa kumpanya? Nag-aral si Chingking ng pelikula at literatura sa ibang bansa. Ang pamamahala ng ating maliit na scriptwriting department sa tingin ko ay mas mababa pa sa kanya. Hindi po, Lola. Ang ibig kong sabihin ay, hindi ba dapat inusapan mo muna ako? Anong pag-uusapan? Dati, matanda na ako at nalilito. Nakalimutan ko na ang inyong kasunduan. Ngayon, bumalik si Chingking mula sa ibang bansa para sa iyo. Maganda na pareho kayo nasa kumpanya upang alagaan ng maayos ang inyong relasyon. Ay, Lola, hindi ba sinabi ko sa'yo? May gusto akong tao. Nasaan siya? Sa edad ko, gusto ko lang makita kang ikasal ng maayos. Ewan ko ba kung bakit puro ka dahilan. Sa tingin ko gusto mo lang akong mamatay. Ako, Tama na, desisyon na yan. Bukas dalhin mo si Chingking sa editorial department. Magandang umaga, Presidente. ito ang bagong direktor ng editorial department simula ngayon, Muching. Magandang umaga, Director Mu. Siya pala. Ako ang kanyang fiancé. Ikaw pala. Nagkita na tayo muli. Kumusta? Hindi mo kailangang kabahan. Madalas na tayong magkita mula ngayon. Tama ba, Pangulong Ki? Hayaan mo na silang bumalik sa trabaho, dadaling kita sa opisina. Tingnan. Mukhang totoo ang sinabi nila, sinusuportahan ko sila. Sige, bumalik na kayo sa trabaho. Anong nangyayari? Hindi ba peking kasal lang ang ginawa ng Pangulo sa iyo? Paano biglang may lumitaw na tunay na kasintahan? Puwisit.
Anong ginagawa mo? Lalaki lang yan. Marami pang iba sa mundo. Pwede kang pumili kung anong gusto mo. Tigilan mo na ang kakulitan. Ano ang problema? Mukha kang maputla. Muching sa tingin ko, kailangan nating magtakda ng hangganan. Hangganan ngayong magpapakasal ka na? Narinig ko kay Lola na meron kang laging minamahal. Posible bang ang taong gusto mo ay nasa labas? Hindi kahit na engaged na tayo, dapat pa rin tayong magdahan-dahan. Bata? Nagpareserba ako sa restaurant na dati mong gustong-gusto maghapunan tayo ngayong gabi. Sige. Xiao, gusto kong magpakasal. Hanapan mo ako ng mga lalaking matangkad, payat at guwapo. Gusto kong makipag-date sa kanila. Walang problema. Gagaranti akong matatapos ko ang gawain. Assistant Meng, sabihin mo sa akin, kung ang isang babae ay inamina ng isang napakataas na kalidad, napakagwapo, napakatalinong lalaki, ngunit pagkatapos siya ay pumupunta pa rin sa blind date kasama ang iba. Bakit? President Chi, tinanggihan ka ulit? Hoy, ikaw. Sinabi ko bang ako yon? Hindi ka pa gumamit ng ganoong karaming adjectives para purihin ang ibang lalaki dati. Bilisan mo. Sabihin mo sa akin ang nangyari. Sa tingin ko sa teorya, hindi lang siya interesado sa iyo. Magsiyasat ka para sa akin at alamin kung sino ang nakikipagkompetensya sa akin para sa kanya. Okay? Huwag kang kabahan. Sabihin ko sa iyo, ang pinakamagandang paraan para kalimutan ang nakaraan ay ang humanap ng bago. Isipin mo ng mabuti. Ako ang unang tumanggi kay President Xi. Ngayon ay ikakasal na siya. Bakit ako napakatigas ng ulo? Kalimutan mo na. Xiao, sa tingin ko, mauuna na akong umuwi. Pasensya na dito. Kumusta? Ako si Shuhao. Ikaw ba si Miss Yusheng? Oo. Siya. Ako ang matalik niyang kaibigan. Nandito para suriin siya. Sige, ayos ba ako? Oo, nama. Tama, Sheng. Ang bait mo pala pero ilang minuto pa lang tayong nagkakilala. Kaya diretsuhin na natin. Ang pagpunta ko rito ngayon ay hindi lang para magkakilala tayo. Sana ang relasyon natin ay may basihang kasalan. Ito. Mahal. Assistant Mang. Mahal. May nobyo ka. Hindi. Nag-away lang kami, bakit hindi mo man lang makilala ang nobyo mo? Pre, pasensya na, nag-away lang kami. Akala niya naghiwalay tayo. Nasayang lang ang biyahe mo. Guwapo. Guwapo? Assistant Meng, bakit mo sinabi sa iba na ikaw ang nobyo ko? Ako, ginawa ko yon para sa presidente ng kumpanya. Ako! Ang relasyon ko sa presidente ay normal na amo at empleyado lang. Hindi. Mukhang iniwan ng presidente. Director mo, Talagang may tadhana tayo nagkita ulit. hindi ko inaasahan na pupunta si director mo dito para sa tsaa. Nasa baba lang ng kumpanya at kukuha rin ng isang tasa para kay Presidente Xi. Habang umiinom sila ng tsaa, ano kaya ang sasabihin nila? Well, ito ang tsa na binili ko para sa'yo. Salamat, mahal. Lagi kang pinakamaalalahanin. Hindi yon. Anong problema mo? Wala. Pakiramdam ko medyo pabago-bago ang mood mo nitong mga nakaraang araw. Mahal mo ba talaga si Mr. Chi ng ganoon? Bakit mo nasabi iyon? Mula nang dumating si Director mo nitong mga nakaraang araw, parang iba ka. Hindi ba ito ay selos lang? Paano naman mangyayari iyon? Ako ay... Kamusta? Kamusta? Ikaw ba ang anak ni Jiang Fen? Medyo na aksidente ang nanay mo, nabalian siya ng binti pakiusap, pumunta ka agad sa ospital. Sige. Nanay. Anong nangyari sa iyo? Wala. Hindi ka rin naman malapit dito. Bakit hindi ka isinama ng nobyo mo? Nobyo? Oo, itong si Lin Feng sinabi ko na sa nanay mo na nakahanap ka ng nobyo na matangkad, gwapo at mayaman. Anong problema? Gusto mo siyang itago sa nanay mo? Bueno. Siya.
Naghiwalay na kami. Sinungaling. Ang pag-arte mo ay mas masahol pa sa mga artista sa mga short drama sa phone ko. Matalas ang mata ng nanay mo. Kailangan mong ipakita sa nanay mo ang nobyo mo. Alam mo yon? Ano ang gagawin ko ngayon? Kaya ko na. Nay, dadaling ko ang nobyo ko para makita ka bukas. Ganyan dapat. Ano? Gusto mo akong magpanggap na nobyo mo at makipagkita sa mga magulang mo? Hindi. Magaling ka namang umarte sa coffee shop last time. Gayahin mo lang yon. Hindi talaga. Hindi ko kaya. Hinihingi mo sa akin na magpanggap bilang CEO natin. Magagalit siya kapag nalaman niya. Hindi. May direktor muna siya. Bakit siya magagalit? Wala siyang pakialam talaga. Oh, Miss Yu, pakiusap. Huwag mo akong paghirapan. Hindi ko kaya. Kaya mo. Hindi ko kaya. Kaya mo talaga. Hindi mo talaga kaya. Siguradong kaya mo. Siguradong hindi. Hihingi ako ng pabor kay Assistant Meng. Pakikialaman mo rin ba yan, President Key? Anong pabor? Papagpanggapin ko si Assistant Meng na nobyo ko para makipagkita sa nanay ko. Miss Yu Sheng, patay na ba ako para sa'yo? Hindi mo ako tinanong. Si Assistant Meng ay naging kasintahan ko dati. May experience siya. Kailan ka naging kasintahan niya? President Chi, mahaba ang kwento. Sumama ka muna sa akin sa itaas. Sige. Huwag kang umasa kay Assistant Meng ngayon. Ngayon, piliin mo ako o kaya pumili ka na lang ng kung sino. Kung gusto mo. May progreso na. Ma, andito ako. Asyeng. Nasaan ang kasintahan mo? Tita. Hello, tita. Ako ang kasintahan ni Yu Sheng Chiheng. Asyeng, ito ba talaga ang kasintahan mo? Hindi ka ba nagsisinungaling kay nanay? Ito, ang kasintahan mo ay eksaktong kamukha ng bida sa maikling drama ni nanay. Magkapareho sila, ang pagkakapareho nila. Huwag kang mag-alala, tita. Ang pangalan ko at impormasyon ay makikita sa online kapag nag-search ka. Totoo at authentic. Ang tangkad at guwapo at mayaman. Anak, ano ang kinakain mo nung lumalaki ka? Tita, komportable ka ba dito? Gusto mo bang ilipat sa VIP ward? Hindi. Wag na, wag kang mag-abala. Hindi na kailangan magpalit ng ward. Dito na lang si tita. At sanay na. Asyeng, lumabas ka muna sandali. Gusto ni nanay kausapin si Xiaoqi. President Chi, umupo ka. Tita, tawagin mo na lang akong Xiaoqi. Xiaoqi. Ako. Mula nung bata pa ako, ang kalagayan ng pamilya ko ay hindi masyadong maganda. Hindi nakatikim ng magandang buhay. Pero hindi ko hinayaan na ang anak ko ay magdusa kahit kaunti o magtiis ng hirap o maranasan ang kahirapan. Alam ko, kayong mga kabataan, pagdating sa relasyon, naghihiwalay at nagbabalikan, ay normal lang. Bukod dito, sa iyong magagandang kondisyon, kung isang araw, may makilala kang mas magaling pa sa asyeng ko, Xiaoqi, ikaw, hayaan mo munang matapos si tita. Hindi ko pilit na dapat kayong magpakasal. Pero, ang mga tao sa baryo ay sinasabi na ang anak kong babae ay walang kwenta. Tingnan mo, hindi pa rin siya kasal hanggang ngayon. Ang halaga ng isang babae, paano masusukat sa kasal? Sumasang-ayon ka ba? Wala akong kahit anong hinihingi sa'yo. Isang hiling lang ang meron ako, at iyon ay huwag hayaang magdusa ang anak ko. Sige. Sige? May sinabi ba sa'yo ang nanay ko? Wala naman. Sinabihan lang ako na huwag kang biguin. At huwag kang pahirapan. Hindi niya alam na hindi ako pinapansin ng anak niya. Ako? Sumakay muna tayo sa kotse. Siya nga pala, hindi ko pa kakasalan si Muching. Hindi sinabi sa akin ng lola ko ang tungkol sa kasunduang ito.
Tulad ng kailangan mong harapin ang iyong tiyahin, kailangan kong harapin ang lola ko. Lola! Sa oras na ito karaniwan, hindi ka ba dapat nasa labas naglalaro ng mahjong? Umalis ka, alis na ako ngayon. Mukhang mahaba tulad ng Mount Changbay. Kailangan kong gawin ang mga bagay sa sarili kong paraan. Magandang araw, Chairman. Director Hu, dito po. Tigilan mo na ang pag-arte, President Chi. Kaya diretso ko nang sasabihin, ang proyekto ng Heartache Clinic, bakit ito tinanggihan? Nilinaw ko ng mabuti ang mga dahilan sa email. Dati nagsisimula muna tayo ng proyekto bago magbago, pero ngayon ikaw. Noon yun, mas mabuting maging handa bago magsimula kaysa isa-isahin ang mga hakbang. Ang nakaraan ay nakaraan. Kung may problema si Director Hu sa pamamahala ko, maaari mong isaalang-alang ang ibang kumpanya. Sige, naiintindihan ko. Isang batang bastos na nasa 20s naglakas loob na umakyat sa ibabaw ko. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging magalang. Hindi ako magpapakasal kay Muching, Hindi naman siya kailangang magpaliwanag sa akin ng lahat ng ito. kaya tinatanggihan mo ako. Kung hindi ko siya tinanggihan noon, mas magaan ba ang pakiramdam ko ngayon? Kamusta, Katulong Meng? Yu Sheng, na ospital si Tagapangulong Yu. Siya mismo ang humiling na makita ka. Pupunta ako agad. Lola, Pasensya na talaga na pumunta ka pa ng ganito kalalim ng gabi. Lola, ano ang nangyari sa'yo? Dahil ba sa paglalaro ng mahjong? Hindi, dahil ito sa isang mabuting kaibigan ko. Siya ay naging isang lola sa tuhod at paulit-ulit na nagyayabang sa harap ko, kaya biglang tumaas ang presyo ng dugo ko. Lola, kailangan mong alagaan ang iyong kalusugan. Ang magalit ay nakakasira sa katawan. Yusheng, hayaan mong magtanong ako. Wala ka bang balak na pakasalan si Xiaoheng? Ako, Talaga bang hindi mo gusto si Xiaoheng? hindi naman iyon, Lola. Para lang sa akin, hindi tayo galing sa iisang mundo. Sa madaling salita, natatakot ako na baka iwan niya ako balang araw. Bobong bata. Ang ating Xiaoheng ay hindi ganoong uri ng tao. Simula nung bata pa siya, namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente sa sasakyan. Ang tanging sandalan niya ay ako. Pero nung mga panahong iyon, lagi akong abala sa pagpapatakbo ng kumpanya kaya halos mag-isa siya sa kanyang mga oras. Sa totoo lang malungkot siya. Lola, ito ang tubig. Matanda na ako ngayon, hindi ko alam kung gaano pa ako katagal makakasama si Chiheng. Gusto ko siyang magkaroon ng pamilya sa lalong madaling panahon na may kasamang tao sa kanyang tabi. Yun ang pinakamalaking hiling ko. Yusheng, kung ayaw mong makasama si Chiheng, saka dapat kang umalis sa kanyang mundo ng maaga para makahanap ako ng iba para sa kanya. Maghanap ka ng iba. Paano si Miss Muching? Hindi ako pakakasal kay Chiheng. Director Mu, sabi mo lang ayaw mong pakasalan si President Qi. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko siya gusto. Maraming taon na tayong magkasama sa trabaho. Tiningnan ko siya bilang mabuting kaibigan. Pero dati, Ako lang ang nagsabi nun. Ano? Babae pala talaga ang gusto niya? Ano bang sinasabi mo, anak? Eto, tingnan mo. Siya yun! Siya yun! Nagkakilala na kayo? Nakita ko lang siya sa baba. Mabuti na may gusto siyang tao. May gusto rin ako. Lola. Ang dahilan ng pagbalik ko ngayon ay para hilingin na kansilahin ang kasunduan. Napakagaling. Pero hindi ko pa alam kung gusto niya si Xiaoheng. Paano kung lumapit ka sa kanya para subukan? Pag-arte? Walang problema. ganun pala yon. Malapit nang matapos ang oras na ibinigay sa iyo.
Magpapatuloy ba kayong magkasama or maghihiwalay na kayo? Sa tingin ko nasa puso mo na ang sagot. Gusto mo ba? Na magpatuloy na kasama si Chiheng? Ako, payag ako. Ano? Itong balita, dapat ikaw mismo ang magsabi kay Chiheng. Lola, ito lang, payag ako. Tinanggihan ko si President Chi dati. Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Huwag kang mag-alala tungkol dyan. Nakita ko si Chiheng na lumaki. Siya, tiyak na mas gusto ka niya kaysa sa iniisip mo. Naiintindihan ko, Lola. Mensahehan ko siya pagbalik ko. Pwede ka nang bumalik. Tapos na ang misyon. Lola, tiyak na masaya ka na ngayon, di ba? Siyempre, masaya ako. Hindi ko inaasahan na ang galing mo umarte. Siyempre, ano sa tingin mo? Hindi naman ako nanood ng mga dramang iyon ng walang dahilan. Mula nang pumayag akong makasama si President Chi, parang may mabigat na naalis. Pero paano ko sasabihin? Ang tungkol sa pagsasama namin ni President Chi? President Chi, may dokumento ako dito na gusto kong pirmahan mo. Masyadong matigas, nakakailang? O baka? Pangulong Chi, papakasalan mo ba ako? Hindi. Kailangan kong maghanap sa internet. Kahit na mas mura ito, gamitin natin ito muna. Sana maging matagumpay ang iyong pag-alok ng kasal ngayon. Ano ang pinag-uusapan ninyo? Yusheng, may post tungkol sa iyo sa intranet ng kumpanya ngayon. Nakita mo ba? Hindi ko nakita. Ano ang sinabi nito? Ito ay noong nasa Yuncheng Hotel tayo. Sabi ng lahat, mukhang nag-aatubili ka, kaya ginagamit ni Pangulong Ki ang kanyang posisyon para mangapi ng mga nasasakupan. Hindi iyon ang nangyari. May solusyon na ba ang departamento ng PR? Wala pa, sa ngayon. Sa kabutihang palad, ang opinyon ng publiko ay lubos na nakatutok sa isang panig. Lahat ay pumupuna sa akin. Basta si Yusheng ay hindi madamay dito. May buwanang pagpupulong tayo mamaya. Pumunta ka at maghanda para doon. Sige, naiintindihan ko. Presidente Ki, ayos ka lang ba? Kahit na ikaw ang halos masisisi, nag-aalala ka pa rin sa akin. Wala yon. Titingnan ko kung ikaw ang nagdudulot ng gulo. Anong silbi ng pagiging gwapo at mayaman? Bastos pa rin siya. Nakaka-disappoint. Kaya pala sinabi ng mga tao na may sakit siya sa pag-iisip dati. Meron pa siyang napakagandang fiancé at hindi niya alam kung paano siya pahalagahan. Ang opinyon ng lahat kay Presidente Chi ay nagiging mas matindi. Maliwanag na hindi iyon ang totoo. Sige, simulan na natin ang pagpupulong. Presidente Chi, bago magsimula ang pagpupulong, hindi ba dapat mong ipaliwanag sa lahat? Ang tungkol sa mga online na chismis na nanggigigil ka sa isang babaeng subordinate. Gaya ng inaakala ko, matandang tuso ka. Hindi totoo ang mga yan. Hindi na kailangang magpaliwanag. Marami tayong pag-uusapan ngayon. Magsimula na tayo at sulitin natin ang ating oras. Presidente Ki, ito ay pag-iiba lamang ng paksa. Mukhang totoo nga pala ang bagay na ito. Mukhang kailangang baguhin ang agenda ng pulong ngayon. Director Hu, Presidente Ki, hindi ka pa matagal sa iyong posisyon, ngunit nakagawa ka na ng malaking iskandalo. Sa palagay ko, ito ay lubos na hindi naaangkop. Ngayon ang negatibong balitang ito ay nagdudulot ng malaking kaguluhan at may malaking epekto ito sa ating kumpanya. Iminumungkahi kong magbitiw ng kusa para maiwasan ang pagpapalala ng mga bagay. Sandali lang. Yusheng. Saan galing ang batang ito? Paano siya nangahas pumasok sa silid pulungan ng mga ehekutibo? Pinapunta ko siya. Chairman, anong nagdala sa iyo dito? Ano, bawal ba akong pumunta? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Lola, bakit mo isinama si Yusheng? Para suportahan ka. Ang ulat na yan, nabasa ko na.
Chairman, protektahan mo ba ang iyong apo? Hindi naman. Ngayon, hindi ako kakampi sa sino man, ngunit may sasabihin siya. Lola, ano ang sinusubukan mong gawin? Makinig kayo. Mga iginagalang na leader. Ako si Yu Sheng mula sa kagawaran ng pagsusulat ng script. Ngayon, dapat ang pinaka-espesyal na araw ng aking buhay. Pero nasira lahat ng post na yon. Naniniwala ako na alam ng lahat na maingat na tumingin sa mga larawan. Ako ang junior employee na nasa mga larawan. Noong araw na iyon, magkasama kami sa isang business trip kaya mayroong mga larawang iyon. Kaya ginulo ka ba ni Kiheng? Hindi. Lahat dito ay maaring sumuporta sa'yo. Magsalita ka ng matapang. Ayos lang. Sabi ko, hindi. Tagapangulo, pinaghihinalaan ko na pinagbabantaan siya. Hindi ako pinagbabantaan ni hindi ako nasuhulan dahil siya ang aking minamahal. Presidente, totoo ba ang sinasabi niya? Gaano na kayo katagal na magkasama? Yusheng, magkano ang inialok niya sa'yo na magsisinungaling ka para sa kanya ng ganito? Hindi siya nagsisinungaling, di nagtagal pagkatapos bumalik si Chiheng sa bansa. Nakilala ko na si Yu Sheng. Hindi ako naniniwala. Maliban kung makapagbigay ka ng ebidensya. Sa kasamaang palad, lahat ng mga matatamis na sandali namin ni CEO Chi ay hindi kailanman na itala sa anumang anyo pero Presidente Ki, hindi. Chiheng, papakasalan mo ba ako? Yu Sheng, seryoso ka? Oh, Binabati kita, Presidente Ki. Kaya siya ang iyong kasintahan, kaya't na-debunk ang chismis. Director Hu, ikaw ang nasa likod ng lahat ngayon, di ba? Pagkatapos ng pulong ngayong araw, mangyaring mag-resign ka na lang sa kumpanya ng kusa. Hindi namin ibubunyag ang anuman sa iyong mga gawain. Sana ay kumilos ka ng maayos mula ngayon. Salamat, Chairman. Salamat, Presidente Ki. Sa totoo lang, tungkol sa bagay na ito, hindi ko balak na ipahayag ito ng maaga ngayong araw dahil nangyari na ito, Xiaoheng. Tingnan mo ang pag-advance ng petsa ng kasal pasulong. Sige! Nagpanukala ako sa aking amo sa harap ng maraming tao. ayos ka lang ba? Ayos lang. Salamat sa paggawa nito para sa akin. Maaga pa, hayaan mo akong maghatid sa iyo sa isang lugar. Saan? Ang absurd mo. Hindi ko pa nasabi sa nanay ko. Paano tayo kukuha ng marriage license? Huwag kang mag-alala, ibinigay na sa akin ng nanay mo ang rehistro ng pamilya. Ito ang una nating picture na maayos. Gawin natin itong maganda. Unang picture. Kayo ba ay nagpakasal agad-agad? Hindi, matagal na kaming nag-ensayo.